Araw-araw, may mga arkeologong nakakatuklas ng mga sinaunang artipakto sa iba't ibang panig ng mundo. May nawawalang tao at nagaganap na krimen. Bagama karaniwan ang mga pangyayaring ito, may ilan na nagpapagulo sa eksperto at autoridad at maaring di na malutas ang mga misteryo sa likod ng mga kasong ito. Bilang 10. Karamihan sa mga manunulat ay hindi lang nagtatangkang madulot ng pagbabago sa buhay ng kanilang mga mambabasa, kundi gaya ng likas sa tao, naghahangad din sila ng pagkilala para sa kanilang gawa dahil ang ilang mga libro at dula ay inaabot ng mga taon kung hindi man dekada bago matapos. May isang manunulat na hindi interesado sa sentro ng atensyon at nananatiling hindi kilala kahit sinubukan na ng maraming eskolar, tukuyin siya ngunit nabigo. Iba't ibang pangalan ang lumitaw para makilala ang mandudulang ito. Pero wala pang nakapagpatunay ng totoong pagkakakilanlan. Maraming kasamang may akda ni Martin ang naniniwalang babae ang sumulat ng mga dula dahil may natatanging tinig ng babae sa mga gawa niya. Ngunit haka-haka lang ito. Ang kanyang unang matagumpay na dula, Talking With, ay koleksyon ng mga monologo na itinanghal sa Actors Theater of Louisville's Humana Festival of New American Plays. Matapos ang unang pagtatanghal ng dula, sumikat si Martin sa buong bansa kahit hindi siya kilala. Ayon sa ilang sanggunian, ipinanganak daw siya sa Kentucky kahit hindi malinaw paano nila ito nalaman dahil hindi siya pumayag sa panayam o nagpakita sa publiko para ipromote ang kanyang mga gawa. Iminumungkahi na ang Jane Martin ay isang alias lamang ni John Jory, isang professor ng drama sa Universidad ng Washington na nakagawa na ng ilang mga dula gamit ang sarili niyang pangalan. Laging itinatanggi ni Jory na siya ang misteryosong may akda, pero pinaniniwala ang alam niya ang tunay na pagkakakilanlan dahil sinabi niyang hindi makakagawa ng dula ang babae kung malalaman ang kanyang totoong pangalan. Maraming eskolar ang nainganyo sa desisyon niyang tukuyin si Martin gamit ang panghalip na she, kaya dumami ang espekulasyon. May naniniwala na tinutukoy niya ang asawang si Marcia Dixie Jory at sinasabing gawa ng mag-asawa ang ilan sa mga obra ni Martin. Totoo man o hindi, ang mga dula ni Martin tulad ng Keeley and Dew ay nagdulot ng malaking usap-usapan sa industriya sa loob ng mga dekada. Noong 1990, tatlo ito ang may pinakamaraming itinanghal na bagong dula sa Estados Unidos at nanalo ng Best New Play Award mula sa American Theater Critics Association. Nominado rin ito sa Pulitzer Prize for Drama at marami sa iba pa niyang dula ang napansin. Parehong nanalo ng bagong Best Play Award ang Anton in Show Business at Jack and Jill. At agad na ipakita na si Martin ay may tunay na talento, hindi lang isang one-hit wonder. Kadalasang tema ng kanyang mga dula ang mahihirap at kontrobersyal na issue tulad ng politika at kaguluhang panlipunan sa isang komunidad. Ang kanyang pagiging hindi kilala ay nagbigay daan sa kanya na talakayan ang mga paksang itinuturing na politically incorrect at nagbibigay din sa kanya ng kanayaang magsalita ng direkta tungkol sa kanyang opinyon sa kalagayan ng makabagong lipunan. Kahit ang kanyang nakakatawang dula ay may satira sa teatro at pinuri siya ng kapwa manunulat dahil sa kakayahan niyang maakit ang mga manonood. Sa ngayon, lihim pa rin ang pagkakakilanlan ni Martin at baka hindi natin malaman kung sino siya. May ilang tao na naniniwala na dapat hayaan na lang na hindi malutas ang misteryong ito at na dapat siyang hayaan magpahayag ng sarili sa proteksyon ng pagiging hindi kilala. Bilang 9. May napaka-interesanting trabaho ang mga arkeologo. Kahit na ito ay nangangailangan ng matinding pagsisikap na kadalasan ay nagreresulta sa pagkakatuklas ng mga artipakto na hindi pa kailanman nakita noon. Paminsan-minsan, nakakakita rin sila ng mga bagay na ikinagugulat nila. Gaya ng tansong artipakto na natagpuan sa Alaska noong 2011. Noong taon na iyon, may grupo ng mananaliksik na naghuhukay sa Cape Espenberg nang makita nila ang mga metal na bagay na hindi dapat naroon. Kaya misteryo pa rin kung paano ito napunta roon. Pinangunahan ang proyekto ni John F. Hoffaker na nagsilbing pangunahing investigador at ni Owen K. Mason ang kasamang pangunahing investigador ng grupo. Pareho silang mula sa University of Colorado at Boulder's Institute of Arctic and Alpine Research at hindi nila inakalang makakakita ng kakaibang artipakto sa simula ng paghuhukay. Kabilang sa mga misteryosong natuklasan ay isang paint sa panging-isda na gawa sa buto na may mga matang yari sa bakal, isang karayom na tanso, mga gamit sa panging-isda na may kawit na tanso,
isang silindrikong butil na tanso, isang maliit na piraso ng tansong sheet, at isang piraso ng sirang tansong buckle ng kung anong uri. Bagamat maaring mukhang karaniwan lang ang mga natuklasan ito tulad ng iba pang natutuklasan sa buong mundo, araw-araw, labis na natuwa ang mga arkeologo nang matagpuan nila ito dahil nagbigay ang mga artipakto ng mga impormasyong hindi pa nila alam noon. Dahil ang mga bagay na ito ay ginawa mula sa tinunaw na mga metal, ngayon ay alam na natin na ang mga metal mula sa Eurasia ay naipapasok na sa Hilagang Amerika sa pamamagitan ng kipot ng Bering bago pa man nagkaroon ng ugnayan ang kontinenteng iyon sa mga tao mula sa kontinente ng Europa. Ngunit marami pa ring mga tanong ang nananatili. Matapos suriin gamit ang energy-dispersive X-ray fluorescence, natukoy na ang kawil ng panista, karayom at sheet ay halos purong tanso. Ngunit hindi pa natutukoy kung ang tanso niyon ay nakuha mula mismo sa Alaska o kung ito ay dinala doon mula sa ibang lugar. Ang butil at bukol ay siguradong gawa sa tinunaw na haluang metal. Nalaman na ang mga ito ay gawa sa bronze, haluang metal ng tanso, tingga at lata. May counting arsenic at pilak ang buckle, habang ang butil ay halos tingga pero may lata at tanso red. Ang buko ang pinaka-nakapukaw ng interes ng mga eksperto dahil pinaniniwala ang gawa ito sa hulmahan. Walang natuklasang ganitong bagay mula prehistory sa Alaska, pero dahil sa maliit na balat na kakabit sa buckle, nagawa nilang magsagawa ng radiocarbon dating. Natukoy ito mula 1,100 at 65 hanggang 1,400 at 60 AD. At napansin ng mga mananaliksik na kahawig ito ng mga buckle na ginagamit sa harness ng kabayo sa China noong ika-1 hanggang ika-6 na siglo. Bagamat nakapagdulot ng kasabikan, nagdulot din ng kalituhan sa mga eksperto ang mga natuklasan. Hanggang sa nahukay ang lugar, pinaniniwala na ang mga tinunaw na metal na kagamitan ay ginawa lamang sa lugar matapos dumating ang mga manlalakbay na Europeo. Ngayon alam na natin na mali ito. At ang mga sinaunang naninirahan sa Alaska ay nakuha ang mga metal mula sa hindi kilalang pinagmulan. Ang mga bahay na hinukay sa lugar ay inabandona bago ang 1,800 at 50 at natuklasang itinayo ito gamit ang mga batong galing sa ibang bahagi ng Alaska dahil wala nito sa lugar. Ang mga bahay ay itinayo sa mga buhanginan na matagal nang umiiral sa lugar, libo-libong taon na ang nakalilipas, at kakaunti lamang ang nalalaman tungkol sa mga taong nanirahan doon. Patuloy ang pananaliksik sa lugar, at posibleng mas marami pa tayong matutunan tungkol sa mga dating nanirahan at sa mga teknik nilang ginamit sa paggawa ng mga kakaibang bagay. Bilang 8. Noong unang bahagi ng ika-11 na siglo, isang barkong pirata na tinawag na Young Teaser ang naglayag malapit sa baybayin ng Nova Scotia, at ang lahat ng makasalubong nitong barko ay napipilitang tumakas o lumaban. Ang Young Teaser ay isang barkong pirata na umatake sa anumang barkong British na kanilang masalubong, at sa karamihan ng pagkakataon, kapag tapos na ang lahat, ang mga tripulante nito ay tumatakas dala ang lahat ng kargamento ng kalabang barko, na pagkatapos ay ibinebenta para sa malaking kita o ginagamit ng mga pirata mismo. Ang barko, isang schooner, ay itinayo sa New York noong 1813. May habang 75 talampakan, may katawang tanso, at may timbang na humigit kumulang 100 at 24 na tonelada. May ilang kanyon ito at sa unahan ng barko, may nakakatakot na ulo ng buwaya na nakabukas ang bibig sa agresibong ayos. Noong digmaan ng 1,000, 900 at 12 naglayag ang barko sa Mahone Bay dahil maraming luk at isla roon na maaring pagtaguan ng tripulante para atakihin ang mga hindi nakihinalang barkong British. Lalong lumala ang sitwasyon dahil karamihan sa mga barkong inatake ay walang armas at wala nang ibang magawa ang kanilang mga tripulante kundi sumuko agad o humarap sa isang napakasamang kapalaran. Kapag nakuha na ang mga barko at nailipat na ang kanilang kargamento sa Young Teaser, dadalhin ang mga ito sa Boston kung saan ibinebenta ang mga ito. Pinamunuan ni Kapitan Frederick Johnson ang lumang barkong Teaser. Naaresto siya dati pero pinalaya sa parole nang mangnakong hindi na aatake ng barkong British. Pagbalik niya sa US, nanaig muli ang pagmamahal niya sa pagiging privateer. Sumali sa tripulante ng Young Teaser na ipinangalan sa dati niyang barko. Ngunit agad siyang hindi nagustuhan ng iba pang tripulante dahil sa pagiging bastos, masungit at mainitin ang ulo.
Naging unang tenyente siya ng barko at nagsimulang maglayag kasama ang 36 na tripulante. Nagsilbi siya kay Kapitan W.B. Dobson, isang kilalang pirata, at naglayag ang barko sa unang biyahe noong Mayo 10, 1813. Pagkalipas ng 3 araw, natukoy nila ang unang target at inatake ang barkong British na Invincible Napoleon. Sinubukan ng tripulante ng barko ang lahat para makatakas, pero nahabol sila ng mga pirata matapos ang 5 oras na habulan. Nahuli ang Invincible Napoleon at ibinenta sa subasta sa Portland, pero makalipas ang 2 linggo, dumaan sa matinding pagsubok ang Young Teaser. Hinamon ni Kapitan Dobson ang tripulante ng HMS La Hogue sa isang duelo, at tinanggap ni Kapitan Capel ang hamon. Napagtanto ni Dobson ang pagkakamali at tumakas, pero hinabol siya ng mga Briton. Sinamahan ang HMS La Hogue ng 2 pang frigate, ang Orpheus at Castor, na hindi alam ni Dobson. May mga taga-baril sa lupa malapit sa Halifax kung sakaling tumakas ang Young Teaser papuntang Cove. Napanatili ni Dobson na lumulutang ang barko ng 18 oras at naglayag patulong mababaw na tubig, tiwawang di siya masusundan ng mas malalaking barko. Gumana ang mga taktika pero iniutos ni Kapitan Capel sa tauhan na habulin gamit ang mga bangka ng barko na may kanyon. Pumasok si Dobson sa Chester Harbor at sumadsar ang barko malapit sa Quaker Island. Alam ni Teniente Johnson na dahil nilabag niya ang pangako, tiyak na kamatayan ang haharapin niya kung mahuli siya. Kaya gumawa siya ng di inaasahan. Nakita siyang patakbong papunta sa imbakan ng pulbura ng barko. May hawak na mainit na baga. Walang tripulante ang pumigil sa kanya, kaya itinarak ni Johnson ang baga sa pulbura at nagkaroon ng malakas na pagsabog na ramdam hanggang 12 milya. Nakarating sa lupa ang mga nakaligtas kasama si Kapitan Dobson at doon sila sumuko. Ilang oras matapos nito, lumubog na sa ilalim ng alon ang Young Teaser. Pagkalipas ng 1 taon, may ulat ang mga mandaragat ng paminsan-minsang paglalayag ng barkong multo sa lugar. Laging nakikitang nagliliyab ang barko kaya tinawag itong Teaser Light dahil pinaniniwala ang ito ang Young Teaser na bumabalik bago tuluyang maglaho na parang wala ito ron. Bilang 7. Ang Codex Selden ay pre-colonial na aklat ng Mixtec na nakatiklop na parang accordion mula Oaxaca, Mexico na nakuha ni John Selden noong 1616. Dati, pagmamay-ari ito ng French cosmograpong si André Thevet na ipinagbili sa English na manunulat na si Richard Acloit. Ibinigay ni Acloit ito kay Samuel Purchas na iniwan sa anak at kalaunan ay ipinagbili kay Selden. Noong 1650, iniwan ni Selden ang Codex sa Bodleian Library sa Oxford University at mula noon masusing pinag-aralan ito ng mga eskolar. Tempok sa Codex ang talaangkanan ng dinastiyang Geltepec mula ika-10 hanggang ika-16 na siglo. Pinaniwalaang bahagi ito ng mas malaking dokumento na maaaring nasira dahil sa hindi tamang pag-iimbag o noong pananakop ng Kastila sa Imperyong Aztec. Pinaniniwalaan ding ang natitirang bahagi ng Codex ay naglalaman ng katapusan nito na may petsang 1,556. Noon 1,656 namatay si Selden at iniwan ang kanyang koleksyon ng aklat sa Universidad ng Oxford. Kasama ang Codex at maaari pa ring makita sa Bodleian Library hanggang ngayon. Ngunit noong bandang 1950 DS, may isa pang kahangahangang natuklasa. Habang inaaral ng mananaliksik ang Codex, aksidente niya itong nakalmot at nadiskubre ang mas lumang dokumentong natakpan ng gypsum at tisa. Walang magawa para mapag-aralan ang pangalawang dokumento dahil masasira ang Codex Selden kapag sinubukang ibantar ito. Sa loob ng mga dekada, hinuhulaan lang ng mga eksperto ang laman ng pangalawang dokumento. Pero noong 2016, may kaunting pag-usad. Sinimula ng mga eksperto mula sa aklatan na gumamit ng mga teknolohiya para matuklasan ang ilang detalye ng dokumento at nagsimula silang bigyang kahulugan ang mga 500 taong gulang na narawan na laman nito. Gamit ang hyperspectral imagery, nakita nila ang ilang pictograph nang hindi nasisira ang bagong codex.
Nadiskubre nilang hindi tugma ang mga larawan sa ibang mga manuskritong mixtec dahil may mga karakter itong nakaupo o nakatayo pero lahat nakaharap sa isang direksyon. Pagamat hindi ito kapansin-pansin, ang katotohanan, ang mas lumang dokumento ay naglalaman ng parehong lalaki at babaeng mga figura ay hindi karaniwan. Kaya't napaisip ang mga mananaliksik kung ano nga ba ang nais ipakita ng dokumento. Naglalaman din ito ng isang partikular na karakter na tila mas namumukod-tangi at mas mahalaga kaysa sa iba. Pinagpapalagay na ang figurang ito ay konektado sa mga arkeolohikal na lugar ng Zaxila at Teozacualco sa Mexico. Ngunit hindi pa ito nakukumpirma. Ilan sa iba pang mga larawan ay nagpapakita ng mga taong naglalakad na may tungkod, mga babaeng may pulang buhok at mga panggala ng mga ilog. Umasa ang lahat na sa pamamagitan ng paggamit ng karagdagang hyperspectral imagery o mga bagong teknolohiya, mas mapag-aaralan pa ng mas malapitan ang mga larawang ito at malalaman ang tunay na layunin at kahulugan ng mas lumang dokumento. Numero 6, si Comte Saint-Germain, isang adventurer na namuhay noong ika-18 siglo ay itinuturing ng marami bilang isa sa pinaka-misteryosong tauhan sa kasaysayan. Hindi pa bater ang tunay ng pagkakakilanlan at kilala lang siya sa palayaw na Wonder Man, na ibig sabihin ay Wonder Man. Alam din na naging diplomat siya na inimpleyo ni Louis XV ng Pransya at kilala rin bilang konserbasyonista. Sa katunayan, nainis daw si Giacomo Casanova kay Saint-Germain dahil hindi ito tumigil sa pagsasalita habang magkasalo sila sa hapunan. Sa mga taon niya sa Pransya, naniwala ang marami na siya ay imortal dahil hindi siya nagkakasakit, hindi kailanman tumatanda, at marami siyang alam na hindi alam ng iba. Ayon mismo kay Saint-Germain, kaya niyang magsalita ng hindi pababa sa 12 wika ng matataas at kaya niyang sagutin halos anumang tanong tungkol sa kasaysayan nang hindi na kailangan pag-isipan pa. Isa siyang mahusay na musikero at inangkin niyang may mataas siyang kaalaman sa alchemy na natutunan niya sa daan-daan taon. Sabi pa niya, naging mukhang bata siya dahil sa mahiwagang elixir na iniinom niya kahit walang nakakita sa timplang yon o nakasaksing ininom niya ito. Kilalang tila, bigla na lang siyang sumulpot sa Europa noong 1740. Kapag tinatanong kung saan siya galing, hindi siya sumasagot at sa halip ay pinapahanga ang mga tao sa kanyang galing sa musika. May mga problema ring dulot ang pagpili niyang manatiling anonymous. Nagkaroon ng pag-aaklas sa Britanya at nang dumating si Saint-Germain, doon nang hindi nagpapakilala, inakusahan siyang espiya at inaresto. Sa huli, nalinis siya sa mga hinala at inisip ng iba na baka siya ay Italiano, Portuguese, Polako o Kastila. May mungkahiring nagpakasal siya sa mayamang babae sa Mexico. Ninakaw ang alahas nito at tumakas papuntang Constantinople. Dito raw galing ang pera niya. May mga nag-akala ring pari, profesional na violinista o maharlika siya mula malayo. Sa isang pagkakataon, lumipat siya sa Republikang Olands at noong panahon ng digmaang 7 taon, sinubukan niyang mamagitan para sa isang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Britanya at Pransya. Pagbalik na sa gitnang Europa, kinausap niya ang maraming tao, tumugtog ng biyolen na kinatuwaan ng lahat at ibinahagi ang malawak niyang kaalaman sa maraming paksa. Noong dekada 1780, nagsimula siyang magtrabaho para kay Prinsipe Charles ng Hesse-Kassel at kinugon niya ang karamihan ng kanyang oras sa pagsasagawa ng mga eksperimento sa alchemy at pagtitina ng iba't ibang uri ng tila. Sinasabing siya ay namatay, ngunit may ilan daw na nakakita pa sa kanya pagkalipas ng ilang taon. Naalala ni Countess von Georgi na minsaning nakasalubong si Saint-Germain at napansin niyang kamukha ito ng isang lalaking na kilala rin niyang Saint-Germain mga 50 taon na ang nakalipas. Kinumpirma ni Saint-Germain na siya ang lalaking nakilala niya dati, kaya maraming naniwalang immortal siya. Hindi natukoy ang tunay ng pagkakakilanlan, kaya nanatili siyang isa sa pinakamisteryosong tao ng ika-18 siglo. Bilang 5. Ang kwento ng isang gwardiya ng palasyo na si Gil Perez ay talagang mahirap paniwalaan. Ngunit ilang tao ang nakasaksi sa mga kakaibang pangyayari na may kinalaman sa lalaking ito at iginiit nilang sa hindi maipaliwanag na paraan ay nagawa niyang mag-teleport, gano man ito ka hindi ka panipaniwala. Ang kakaibang pangyayaring ito ay naganap noong ika-25 ng Oktubre, 1500 at 93 at ng gabing iyan, kakaunti lang ang nangyayari sa palasyo ng gobernador sa lungsod ng Maynila sa Pilipinas.
At isa sa mga lalaking nagbabantay sa pasukan ay hirap na hirap manatiming gising. Mainit at maalinsangan ang gabing iyon, kaya nainip siya hanggang sa tuluyang antukin. Hindi niya mapigil ang makikab at hindi nagtagal. Naging sobrang bigat ng kanyang mga mata at nakatulog siya kahit sandali lang. Alam ning mapapahamak siya kapag nahuling natutulog dahil pinaslang ang gobernador na si Gomez Perez Dasmariñas sa pag-aaklas kahapon. Ang lahat ng gwardiya na miyembro ng Guardia Civil ng Pilipinas ay dapat laging handa at alerto. Pero si Perez daw ay nakatulog kahit sandali habang nakasandal sa pader ng palasyo. Pagkagising niya, hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Wala na ang palasyo at hindi niya nakikilala ang kanyang paligid. Napansin niya ang mga sundalo sa paligid na lubos na naiiba ang mga uniforme nila sa uniforme niya. Nang mapansin siya, agad siyang pinaginalaan. Nilapitan nila si Perez at tinanong kung sino siya. Ngunit nang sabihing siya ay mula sa Pilipinas, pinaghinalaan nilang SP ang nahuli sa akto, kaya inaresto siya. Lumabas na si Perez ay biglang nakarating sa Mexico City, 14,000 milya mula sa palasyo, sa loob ng ilang sandali at hindi niya maipaliwanag kung paano nangyari ito. Habang nakakulong, ipinaliwanag niya ang nangyari pero hindi siya pinakinggan. Sinabi niya na naka-duty siyang gwardiya pagkatapos bitayin ang gobernador. Ngunit hindi pa nakakarating sa lungsod ng Mexico ang balita tungkol sa pangyayari, kaya inakala ng kanyang mga dumakip na siya ay nagsisinungaling. Naniniwala silang sasabihin niya ang kahit ano para makalaya at mailan pang nagakusang kasabwat siya ng demonyo. Ilang buwan siyang nakakulo pero nalaman din ng mga otoridad ng Mexico ang pagkamatay ng gobernador. Nalilito ang mga nagbabantay sa kanya dahil totoo ang sinasabi niya. Pero dahil sa mga kwento niya, mahirap paniwalaan na bigla siyang na-teleport ng libu-libong milya sa isang kisap mata. Ikinuwento ang pangyayaring ito noong 1600 at 89 kaya nagtaka ang mga tao kung paano ito nangyari. May nagsabing kasabwat siya ng mga mangkukulam at sila ang nag-teleport sa kanya sa lungsod ng Mexico. Pero walang paliwanag kung bakit nila ito gagawin. Ayon sa isa pang kwento, nalaman na ng mga autoridad sa Mexico ang pagpatay sa gobernador bago dumating ang anumang barko at si Perez umano ang pinagmulan ng balita. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari kay Perez nung gabing iyon. Marami ang naniniwalang dapat may lohikal na paliwanag, ngunit nananatiling misteryo ang tunay na detalye ng insidenteng ito. Bilang 4. Maraming manunulat sa kasaysayan ang ipinagbabal ang kanilang mga akta sa iba't ibang dahilan. Ang ilan ay sinasabing nagsalita laban sa mga pinuno noong kanilang panahon. Ang iba naman ay itinuring na masyadong marahas at ang ilan ay nagdulot ng labis na kontrobersya kaya hindi pinayagang makarating sa publiko ayon sa mga namumuno. Isang halimbawa nito ay ang dulang The Isle of Dogs na isinulat ni Ben Jonson at Thomas Nash noong huling 16 na siglo. Unang ipinalabas ito sa entablado noong 1577 at nagdulot ng malaking kaguluhan. Noong panahong iyon, maraming aktang pampanitika tulad ng Biblia ang isinasalin sa Ingles mula sa iba pang wika. Manbayo na ang narating ng Renaissance at sabik matuto ang mga tao sa Inglaterra tungkol sa Europa at ibang bahagi ng mundo. Dahil dito, mataas ang demand para sa mga isinaling aktang ito at maraming mga libro ang ginagawang dula na itinatanghal sa harap ng publiko. Ang ilan sa mga mandudula ay nagdagdag ng sarili nilang detalye sa mga kwentong ito at nagsimulang sumigla ang eksena ng teatro. Nung bago ang 1550, kadalasang mahihirap ang mga aktor at palipat-lipat ng bayan, nagtutok tanghal para kumita ng kaunti. Noong taong iyon, ipinag-utos ni Reyna Elizabeth III na kailangan ng lisensya ng mga aktor para makapagpalabas ng dula. Kaya't ang may lisensya ay maaring kumita ng maayos na kabuhayan. Ang Isle of Dogs ay unang itinanghal sa Swan Theatre, London noong 1577, ngunit hindi ito naging matagumpay. Sinasabing tutukoy ang pamagat ng dula sa palasyo ng Placentia, kung saan daw nilalagay sa kulungan ang mga aso ng reyna, ngunit haka-haka lang ito. Maaring hindi na natin malaman ang paksa ng dula. Malinaw na mabilis itong nagdulot ng galit. Si Jonson, pangunahing may akda ng dula at 2 aktor ay agad inaresto matapos ang pagtatanghal at kinasuhan ng sedisyon o pagudyok ng rebelyon gamit ang salita.
Pinuntahan ng awtoridad ang bahay ni Nash at kinumpiska lahat ng kopya ng script ng dula na nasa kanya. Sinasabing sinunog ang mga ito at hindi naman nalaman ang laman nito. Pagkaresto kay Johnson, agad itinanggi ni Nash ang kaugnayan niya sa dula. Iginiit na panimula lang sa unang yugto ang isinulat niya at si Johnson ang sumulat ng ibang bahagi na nagdulot ng gulo. Sabi pa niya, nakahinga siya ng ginhawa ng ipagbawal ang dula at mas gusto niyang wala siyang kaugnayan dito mula umpisa. Tumakas siya papuntang Great Yarmouth dahil hindi ito ang unang beses na nasangkot siya sa iskandalo at natakot siyang makulong dahil sa paglahok niya sa dula. Maaring magtaka tayo kung ano ang iniisip ni Johnston sa selda dahil may pagkakataon si Nash na umiwas sa dula habang sinusulat ito pero pinili niyang hindi gawin. Pinaka nakakainis para sa historiador na di nabanggit ang nilalaman ng dula kahit saan. Walang nakakaalam kung ano ang naging dahilan ng matinding galit noong itinanghal ito o kung makatwiran nga ba ang naging reaksyon ng mga awtoridad. Dahil dito, isang mystery ang hindi na malulutas. Bilang 3. Ang Golan Heights sa timog kanlurang Syria ay may misteryosong estruktura na nalito ang mga historiador, mananaliksik at eksperto. Wala nang ito'y matuklasan noong 1968 pagkatapos ng digmaang 6 na araw. Sinakop ng militar ng Israel ang lugar matapos talunin ang Jordan at Egypt. Sa panahong ito, sinimulan ni Maria Gutman at Claire Epstein, dalawang arkeologo, ang pagsiyasat sa lugar at nakatuklas ng kahangahangang bagay. Nadiskubre nila ang kakaibang bilog na megalithic na estruktura na tinawag na Wheel of Giants, ngunit hindi na alam kung sino ang gumawa o ang layunin nito. May ilang tao na tumutukoy sa estruktura nito bilang bersyon ng Israel ng Stonehenge. Dahil nananatili itong nababalutan ng misteryo at patuloy pa ring sinusubukan ng mga eksperto na tukuyin kung para saan ito ginamit. Nang simulan ng mga eksperto ang pag-aaral dito, natukoy na ang estruktura ay mula pa noon mga 5,000 hanggang 6,000 taon na ang nakalilipas, na mas matanda pa kaysa sa mga piramide ng Ehipto. Ang estruktura ay binubuo ng makakasentrong mga bilog na nilikha gamit ang humigit kumulang 40,000 basalt na bato. Bawat isa ay inilagay sa lupa ng mano-mano. Ang pinakamalaking panlabas na bilog ay may lapad na 500 talampakan. Kinuha ang mga bato sa paligid dahil sa isang bulkan na matagal nang hindi aktibo. Ang ilan sa mga bato ay parang maliliit na bato lang, habang ang iba naman ay mas malalaki, umaabot ng hanggang 5.5 tonelada ang bigat. Mayroon din itong 4 na mas maliliit na bilog at natuklasan ng mga mananaliksik sa gitna ang isang silid-libingan na may taas na 15 talampakan. Mula na matuklasan ito, marami ng pananaliksik ang ginawa pero wala pa ring tiyak na impormasyon kung bakit at sino ang nagtayo nito. Dahil dito, maraming haka-haka ang lumitaw at iba't ibang eksperto ang nagbigay ng teorya para ipaliwanag ang pag-iiral nito, tulad ng Stonehenge sa Salisbury Plain, Wiltshire, England. Iminungkahi na maingat na inilagay ang mga bato para tama ang tama ng araw tuwing mga solstice ng tag-init at taglamig. Kung totoo nga yon, maaring ginamit ang lugar para sa mga relihiyosong layunin o sa ilang mga seremonya na isinasagawa doon noong unang panahon. Isang eksperto ang nagpahayag ng kanyang pagkadismaya sa lugar. Sinabing siya at ang kanyang mga kapwa mananaliksik ay nakakalap lamang ng maliliit na piraso ng impormasyon tungkol sa estruktura. Ngunit ang mga tunay na mahahalagang tanong ay nananatiling walang sagot. Ayon sa iba, ito ay pansamantalang estruktura ng nomadikong sibilisasyon na minsang dumaan sa lugar. Maaring pansamantalang nanirahan sila sa Golan Heights at nagtayo ng mga bilog upang isagawa ang kanilang relihiyon habang naroon sila. Pero may issue rin ang teoryang ito. Ang paggawa ng ganitong malaking estruktura ay matagal at malamang maliit lang ang nomadikong sibilisasyon, kaya kailangan nila ng tulong mula sa iba. Kung ito ay sa relihiyosong layunin, malamang hindi pinayagan ang tagalabas tumulong sa pagtatayo. Dahil hindi natin alam ang tunay na gamit nito, hindi pa kumpirmado ang teoryang ito. Tiyak ang edad nito dahil may mga artepaktong natagpuan sa lugar na tinatayang 5,000 taon na. Pinaniniwalaang nagsimula ang konstruksyon nito noong 3,500 BC at nadagdagan pa ito sa mga sumunod na taon.
Tuloy pa rin ang pananaliksik sa Wheel of Giants at maaring marami pa tayong matutunan tungkol sa mahiwagang mga taong nanirahan dito libo-libong taon ang nakalipas, kahit panandalian lang. Pangalawa, ang La Chasse Spirituelle na nanggangahulugang espiritual na panganggaso ay isa pang makasaysayan panitikan na nawala na at pinaniniwala ang hindi na maling mahahanap ayon sa maraming eksperto at iskolar. Sinulat ito ni Arthur Rimbaud, isang Pranses na makata at manlalakbay na naging malaking impluensya sa makabagong tula at simbolistang kilusan noong ika-19 na siglo. Ipinanganak siya sa hilagang silangang bahagi ng Pransya at ginugol ang karamihan ng kanyang kabataan sa Charleville. Iniwan ng ama si Rimbaud ang kanyang ina at mga kapatid noong bata pa siya, kaya inasahan ng ina niyang magtagumpay siya. Nagsimulang pumasok siya sa Collège de Charleville, kung saan natuklasan na siya ay isang napakatalinong estudyante na madalas niyang mapahangga ang kanyang mga guro at namukod tangi siya sa larangan ng panitika. Nahumaling siya sa tula at tila ang guro niya sa larangang ito ang nagtanim ng bahagyang kayabangan sa kanyang personalidad. Naging interesado siya sa politika pero nanatiling tula ang tunay niyang passion. Magaling siyang maglarawan sa isipan ng mambabasa sa pagsusulat, ngunit kalaunan ay nagkaroon siya ng masamang reputasyon. Noong 1871 nanirahan siya sa Paris pagdating niya roon noong Setyembre. Plano niyang tumira roon ng mga 3 buwan at tinanggap ang alok na manatili sa bahay ni Paul Verlaine at ng kanyang asawa. Humanga si Verlaine kay Rimbaud kaya inimbitahan niya ito sa Paris. Pero hindi niya inakala kung gaano kalala ang ideyang ito. Ipinakilala siya sa mga pangunahing makata ng panahon, ngunit imbes na matuto mula sa kanila, kinakalaban pa niya ang mga ito. Sobra siyang uminom ng ala kaya lalong sumama ang ugali niya. Naririnig siyang sumisigaw at nagmumura, nagsasabi ng mga nakakainis na komento at nambabastos sa kahit sinong makasalubong niya, kahit pa sa mga itinuturing na pinakamahusay na makata ng panahon. Mukhang napagpasyahan niyang mabuhay ng malaya hanggat kaya niya at wala siyang pakialam sa iniisip ng iba tungkol sa kanya. Nagkaroon siya ng relasyon kay Verlaine na may asawa at nauwi ito sa malaking iskandalo. Sinisi ang mga tao si Rimbaud sa pagkasira ng kasal ni Verlaine. Pinahihirapan ng konsensya at ng problemang pangkalusugan. Bumalik siya sa Charleville at hiniling kay Verlaine na kausapin ang asawa nito para maisalba ang kasal. Noon panahong iyon, inakala ni Rimbaud na mamamatay na siya, kaya sumulat siya ng serya ng tulang tinawag na Last Verses. Inilahad ng mga tula ang kanyang pananabik na mapadalisay dahil naniniwala siyang ito ang maglilinis sa kanyang mga karamdaman. Nararamdaman din niya na siya ay humina sa pag-iisip at inilahad niya ang kanyang pagnanais para sa espiritual na pagbabagong buhay. Malinaw na ito ay isang mahirap na panahon kung kailan niya isinulat ang La Chasse Spirituelle. Bagamat ang aktang iyon ay naisulat nung sila ni Verlaine ay nasa Paris pa. Sa isang pagkakataon, nagpasya silang tumakas papuntang London ng magkasama at sa kasama ang balad, naiwan ni Rimbaud ang tula sa Mott House kung saan siya tumuloy kasama si Verlaine at hindi na ito muling nakita. Pinaniniwalaang sinira ito ng pamilya ni Verlaine na walang pagmamahal kay Rimbaud at ayon kay Verlaine, maaring ito ang naging pinakadakilang obra niya. Naiulat noong 1949 na natagpuan ito, pero napatunay ang peke ang tula at bahagi ng panlilinla. Hanggang ngayon, nawawala pa rin ang tula at may mga historiador na naniniwalang hindi talaga ito umiral. Numero 1. Sinasabing anumang publisidad ay maganda sa negosyo, ngunit hindi ito pinaniniwalaan ng may-ari ng restaurant sa Washington, D.C. Matapos siyang gawing target ng ilang taong panliligalig na hanggang ngayon ay hindi pa rin nalulutas. Ang restaurant na tinutukoy ay tinawag na Marrakesh at ito ay pagmamay-ari ng isang lalaki na ang pangalan ay Bashir Kuchachi at ng kanyang kapatid na babae. Pareho silang ipinanganak sa Syria at nanirahan sa Lebanon ng maraming taon. Ngunit kalaunan ay nagpasya silang lumipat sa London kung saan sinubukan nilang magsimula ng bagong buhay sa pamamagitan ng pagbubukas ng isang restaurant na may estilong Moroccan. Abang ginagawa pa lang ang restaurant ng 1,900 at 82 nagpakabit sila ng linya ng telepono at bago pa man ito magbukas, nagsimula na ang panliligalig. Noong una, parang inosente lang ito. Tumutunog ang telepono pero walang sumasagot kapag sinagot mo.
Dahil sa paulit-ulit na istorbo, bumili si Bashir ng answering machine. Ngunit pagkatapos ay may nag-iwan ng kakaibang mga mensahe. Minsan mananahimik lang sila o biglang tatawa ng parang baliw. May ilang mensahe na may di kilalang tunog. At nang nagbukas ang restaurant, dumalas at mas nakakabahala ang mga tawag. Minsan, sinumang empleyado na sumagot ay bubulagan ng sunod-sunod na pagmumura at pang-aabuso. Minsan, pinagbabantaan pa ang buhay nila at ng kanilang mga pamilya. Minsan, naririnig nila ang tunog ng mga putok ng armas sa background o mga taong sumisigaw ng walang malinaw na dahilan. Parang hindi pa sapat ang pagkabahala. Nagsimula pang banggitin ng tumatawag ang mga partikular na pangyayari at tao sa buhay ni Bashir. Kaya't natural lang na mag-alala siya na may nagmamanman sa kanya at may balak siyang saktan. Ang ilan sa mga tawag at recording ay parang boses ng bata. Kaya tinawag ang tumatawag na l'enfant na ang ibig sabihin ay ang bata. Makalipas ang ilang panahon, umabot sa 20 tawag ng panliligalig kada araw ang natanggap ng restaurant at halos sumuko na si Bashir. Nagbukas ng ikalabang restaurant sa Philadelphia na pinamumunuan ng kanyang kapatid na babae. Kahit bumisita siya sa kapatid niya, parang alam pa rin ng tumatawag na naroon siya at nagpatuloy ang harassment. Minsang sinira ang kanyang kotse at sa iba pang pagkakataon, napansin niyang may naggalaw sa spark plug ng kanyang pangalawang sasakyan. Nakialam na rin ang FBI at mahigit 3,000 tawag mula kay l'enfant ang minonitor sa loob ng 12 buwan. Na-trace ito sa mga payphone sa Washington, kaya hindi malaman ang tumatawag. Natuklasan na ilan sa mga tawag ay galing sa iba't ibang payphone na ibang segundong pagitan, kaya dumabas na ilang tao ang nanghaharas kay Bashir sa di malamang dahilan. Hindi nagtagal, nagsimulang maapektuhan ng mga tawag ang kalusugan sa pag-iisip ni Bashir. Kaya nagpa-confine siya sa isang pasilidad upang makaiwas muna. Pansamantalang pumalit ang isang manager, ngunit matapos ang 3 linggo, inatake ng 2 di kilalang lalaki ang anak niya. Noong 1,990, 311 taon ang lumipas at matapos maitampok sa telebisyon ang kaso, natapos ang panghaharas. Ayon kay Bashir, ugat ng harassment ang paratang laban sa kanya noong 1,800 at 74 nang siya ay dinukot at pinagbintangang nagtatrabaho para sa CIA. Hindi ito nakumpirma kaya misteryo pa rin ang pagkakakilanlan ni l'enfant. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang like button. Huwag din kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng aming mga susunod na uploads. Ako si Top 5 Unknowns. Makikita tayo ulit sa susunod.